Shalom sa inyong lahat. Ngunit tapat ang Panginoon na magpapatibay sa inyo at magbabantay sa inyo laban sa masasama. 2 Tesalonica 3:3. Ang iyong pag-asa sa malapit ng pagbabalik ni Kristo ay hindi matitinag. Ang malaking tunggalian. Bago tayo pumalaw, tayo manalangin muna tayo. Panginoong Diyos, Ama namin sa langit, kami inanyuan ng iyong mga kamay. Bigyan mo kami ng pag-unawa upang ang iyong mga utos ay aming matutunan. Silang natatakot sa iyo ay makikita kami at matutuwa sapagkat kami umasa sa iyong salita. Amen. Ang ating panalangin ay mula sa awit 119, 33 at 34. Pampitong diksyon, naudyukan ng pag-asa. At sasabihin sa araw na iyon, ito'y ating Diyos, hinihintay natin siya at ililigtas niya tayo. Ito ang Panginoon, ating iniintay siya. Tayo'y matuwa at magalak sa kanyang pagliligtas. Isaiah 25, talatang 9. Narito ang isa pang talatang nagsasabi ng pagka-Diyos ni Kristo. Dito ay ginagamit ang estilo ng pag-ulit ng pangusap bilang pagdiriin. Ito'y ating Diyos ay inuulit sa ito ang Panginoon. Inuulit din ang ating hinihintay siya. Pagkatapos, ang siya ay ililigtas niya tayo ay uulitin sa tayo'y matuwa at magalak sa kanyang pagliligtas. Sino ang hinihintay na magliligtas? Si Kristo na Diyos at Panginoon. Ang ikalawang pagparito ni Jesus ay isa sa pangunahing paksa ng kasulatan. Ito'y isang ginintuang diwa na dumadaloy sa mga pahina ng Biblia. Ating aalamin kung bakit ang ikalawang pagparito ni Kristo ay pinuno ng kagalakan ng mga puso ng mga manampalataya sa mga daang taon at paano ito'y maging handa para sa dakilang pangyayaring yun. Muli ay tatlong paghahati ng leksyon. Una, ang pangako. Ikalawa, paglilinis ng santuario. At ikatlo, ang pinakamahabang propetikong linya ng panahon. Sa unang hati ay dalawang paksa. Ako'y muling paririto at inaasam ang panahon. Dalawa pa rin sa ikalawang hati, si William Miller at ang Biblia, ang 2,300 araw ng Daniel 8:14. At sa huling paksa ay nagtatapos sa 1844. Unang pagkakahati, ang pangako. Una sa dalawang pagtatalakay, ako'y muling paririto. Juan 14:1-3. Huwag magbagabag ang inyong puso. Sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya rin naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung hindi gayon, sasabihin ko ba sa inyo na ako'y paroroon upang ihanda ko ang lugar para sa inyo? At kung ako'y pumunta roon at maihanda ko ang isang lugar para sa inyo, ako'y babalik at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang saan ako naroon, kayo rin ay naroon. Ito po ang pangako. Ang pananabik ng mga reformador. Ang mga protestanteng reformador at peregrino na umalis mula sa Olanda para sa bagong daigdig ay nanabik para sa pagparito ni Jesus. Para sa kanila,
Ito'y isang nakalulugod na pangyayari na kanilang buong sabik na hinihintay. Umasa si John Wycliffe dito bilang ang pag-asa ng iglesia. Nagsalita si Calvin tungkol dito bilang sa lahat ng pangyayari ay pinakamapalad. Para sa matatapat na anak ng Diyos, ito isang bagay na yayakapin, hindi katatakutan. Bakit ang pag-asang ito'y nakalulugod? Nakaturo ito sa katapusan ng karamdaman, pagdurusa at kamatayan. Pinapapasok nito ang katapusan ng karalitaan, kawalang katarungan at paniniil. Inaasam nito ang katapusan ng alitan, labanan at tigmaan. Ito'y nagtataya ng isang hinaharap na daigdig ng kapayapaan, kaligayahan at nagtatagal na pagsasama-sama kay Kristo at ang natubos sa lahat ng kapanahunan magpakailanman. Ang pag-asam para sa mga patay. Sapagkat ang Panginoon mismo ay bababa mula sa langit na may sigaw, may tinig ng arkanghel at may trumpeta ng Diyos. At ang mga namatay kay Kristo ay babangon muna. Pagkatapos, tayong nabubuhay na natitira ay aagawin kasama nila sa mga ulap upang salubungin ang Panginoon sa papawirin. At sa gayon ay makakapiling natin ang Panginoon magpakailanman. Unang Tesalonica 4:16 at 17. Ang pag-asa ni Pablo na nabanggit dito at ang iba pang maalagad ay babalik agad ang kanilang Panginoon bago sila mamatay. Sabi niya, tayong nabubuhay at natitira. Pangalawang pagtatalakay, inaasam ang Panginoon. Apokalipsis 1:7. Tingnan nyo, siya'y dumarating na nasa mga ulap at makikita siya ng bawat mata at ng mga umulos sa kanya at ang lahat ng mga lipi ng lupa ay tatangis dahil sa kanya. Gayon nga, Amen. Ang paraan ng kanyang pagparito ay hindi naunawaan. Bagaman ang mga protestanteng depormador ay pinaniwalaan ang literal na nakikita at narinig na maluwalhating pagbabalik ni Kristo, unti-unti ang pagkakaintinding itong katotohanan ng Biblia ay nabago. Ang mga popular na mga ngaral ng ika-19 na taon ay nagturo na si Kristo ay darating upang itatag ang kanyang kaharian sa lupa at papapasukin ang 1,000 taon ng kapayapaan. Kaya may isang relihiyon ang hindi nagpapagawa ng mamahaling bahay-sambahan. Sa panahon daw ito, ng 1,000 taon, kukunin daw nila ang lahat ng mga katedral na itinayo ng ibang iglesia. Ang milenyo ay second probation daw at tuturuan nila ang mga tao. Ang aayaw ay mapaparusahan sa katapusan ng milenyo. Gayon din, ang maalagad ni Kristo ay hindi naunawaan ang likas ng pagparito ng Mesyas. Inakala nilang siya ay darating bilang isang lumulupig na general na babasag sa pamatok ng Romanong pang-aalipin, hindi ng isang magpapalaya sa kanila mula sa kahatulan at kadena ng kasalanan. Sa gayon, nabigo silang maunawaan ang paraan ng kanyang pagparito. Sapagkat gaya ng kidlat na nanggaling sa silangan
at nagliliwanag hanggang sa kanluran. Gayon din naman ang pagdating ng Anak ng Tao. Pagkatapos ay lilitaw ang tanda ng Anak ng Tao sa langit at tatangis ang lahat ng malipi sa lupa. Isusugo niya ang kanyang mga anghel na may malakas na tunog ng trumpeta at kanilang titipunin ng kanyang mga hinirang mula sa lahat ng hangin mula sa isang dulo ng langit hanggang sa kabila. Mateo 24:27, 30 at 31. Nang pumarito si Kristo sa unang pagkakataon bilang isang sanggol sa sabsaban sa Bethlehem, kakaunting tao ang nakakita sa kanyang pagparito. Subalit kapag siya'y dumating sa ikalawang pagkakataon, bawat mata ay makikita siyang darating. Bawat tenga ay marinig ang tunog ng trumpeta ng pagbabalik. Lahat ng tao sa lupa ay makikita ang kanyang kaluwalhatian. Hindi tayo dapat madaya. Ang mga kasulatan ay ginawang napakalinaw ang mga pangyayari na kapalibot sa kanyang pagbabalik. Pagpapasigla tungkol sa kanyang pagparito. Ang paraan lamang upang maging handa para sa pagparito ni Kristo ay maging handa at nananatiling handa. Yan ay sinulat ni Luther Warren. Si Warren ay siya ang nagpasimula ng programa ng mga kabataan sa loob ng iglesia. Pinasimulan niya sa isang lokal na iglesia. Kalaunan, siya ay naging kauna-unahang youth director ng General Conference. Ang mensahe ng malapit na pagbabalik ni Kristo ay isang madaliang apela sa bawat isa sa atin upang siyasatin ang ating puso at tantiyahin ang ating mga espiritual na buhay. Ito ay isang panawagan sa banal na pamumuhay. Walang maaaring maging neutral sa nagdiringas na kaluwalhatian ng pagbabalik ni Kristo. Ikalawang pagkakahati at una sa dalawang pagtatalakay, si William Miller ng Biblia. Ang ating talata ay Isaiah 28:9 at 10. Kanino siya nagtuturo ng kaalaman? At kanino niya ipapaliwanag ang Biblia? Sa mga inilayo sa gatas at inihiwalay sa suso? Sapagkat tuntunin sa tuntunin, bilin at bilin, dito'y kaunti, dooy kaunti. Ang binabanggit dito ay ang paraan ng pag-aaral ng Biblia. Pinaghahambing ng kasulatan sa kasulatan. Samantalang pinag-aaralan ni Miller ang kasulatan, natuklasan niya ang isang Kristong umiibig sa kanya ng higit pa sa kanyang maaaring ilarawan sa isip. Kasama ang kanyang Biblia, isang pluma at isang kwaderno, nagpasimula siyang magbasa simula sa Genesis at bumabasa na hindi hihigit sa maunawaan niya sa siping naroon. Ibig sabihin ay natili siya sa isang lugar hanggang maunawaan niya ang lahat ng dapat unawain sa binabasa ngayon. Hindi tuloy-tuloy ang basa na kahit na hindi naunawaan. Hindi. Siya ay nagsasaliksik. Ginugol niya ang 10 taon. Opo, 10 taon sa pagsasaliksik sa kasulatan, lalo na sa mga propesiya na malaking interes niya. Sa paghahambing ng sa kasulatan, kanyang pinahintulutan ang Biblia na ipinaliwanag ang sarili.
Dito binabanggit ang naging estilo ng pag-aaral ng Biblia ni William Miller at iyan ay magandang huwaran para sa atin. Yung pinahihintulutan ang Biblia na ipaliwanag ang sarili. Sa paanong paraan? Sa mga sinasabi sa paksang pinag-aaralan sa ibang bahagi ng Biblia. Ito yung ah, inahambing ang talata sa ibang talata. Hindi yung ang sariling isipan ang nagpapaliwanag sa binabasa. Hindi. Pabayaan ng Biblia mismo ang magpaliwanag sa kanyang sarili. Mga prinsipyo ng pagpapakahulugan ng Biblia. Una, Kawikaan 8:8-9. Ang mga salita ng aking bibig ay pawang katwiran. Sa kanila'y walang liko o baluktot man. Sa kanya na nakakaunawa ay pawang makatwiran at wasto sa kanila na nakakatagpo ng kaalaman. Sa Juan 16:13 naman, subalit kapag dumating na ang Espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan, sapagkat hindi siya magsasalita ng mula sa kanyang sarili, kundi ang anumang bagay na kanyang narinig, iyon ang kanyang sasabihin. At kanyang ipahayag sa inyo ang bagay na darating. Ang banal na espiritu ang may akda ng Biblia. Siya ang nagbigay ng kaalaman sa mga sumulat. Kaya nga, siya rin ang nakakaalam ng katotohanan. Siya rin ang tamang makakapagpaliwanag ng salita ng Diyos. 2 Pedro 1:19-21. Kaya't meron kaming salita ng propesiya na lalong tiyak. Mabuti ang inyong ginawa kung ito'y inyong pagtutuunan ng pansin, gaya ng isang ilawang tumatanglaw sa isang dakang madilim. Sorry. Hanggang sa pagbubukang liwayway at ang tala sa umaga ay sumilang sa inyong mga puso. Una sa lahat, dapat ninyong malaman ito na ang nawalang propesiya ng kasulatan nang nagmumula sa pansariling pagpapakahulugan, sapagkat walang propesiya dumating kailanman sa pamagitan ng kalooban ng tao, kundi ang mga taong inudyukan ng Espiritu Santo ay nagsalita mula sa Diyos. Samantalang pinaghahambing ni William Miller ang kasulatan sa kasulatan, ang hiwaga ng Biblia ay nabuksan sa kanya. Nagsasaliksik siya na gaya ng isang naghahanap para sa isang nakatagong yaman at nagantimpalaan ng buong yaman. Binuksan ng banal na espiritu ang salita ng Diyos sa kanyang pagkaunawa. Hinarap niya ang propesiya ng katulad ng nasipag ng pag-aaral ng Biblia gaya ng ibang mga siping kanyang pinag-aralan. Inuunawa ang mga propesiya ng Biblia. Daniel 1:17. Tungkol sa apat na binatang ito, pinagkalooban sila ng Diyos ng kaalaman at katalinuhan sa lahat ng turo at karunungan. Si Daniel ay mayroong pagkaunawa sa lahat ng pangitain at mga panaginip. Daniel 2:45 naman. Kung paanong inyong nakita na ang isang bato ay natipag mula sa bundok, hindi sa pamagitan ng kamay. Ipinaalam ng dakilang Diyos sa hari kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Ang panaginip ay totoo at ang kahulugan nito'y mapagkakatiwalaan. Ang layunin, siya sabi rito,
ng mga propesiya ay upang buksan ang hinaharap sa tao. Yung mga hindi pa mangyayari ay ipinaalam na upang ang tao ay makapaghanda. Apokalipsis 1:1-3. Ang Apokalipsis ni Jesucristo na ibinigay ng Diyos sa kanya upang ipahayag sa kanyang mga alipin ang mga bagay na kinakailangang mangyari sa madaling panahon. Ganon din ang sinasabi, yung mangyayari pa ay pinapaalam na. Mapalad ang bumabasa at ang nakikinig ng mga salita ng propesiya at tumutupad ng mga bagay na nasusulat dito sapagkat ang panahon ay malapit na. Dito ay sinasabi na mahalaga ang pagbabasa at pakikinig. Subalit, walang kwenta ang mga ito kung hindi na isa sa kabuhayan ang katotohanang nabasa at napakinggan. Ang mga simbolo ng propetikong aklat ay hindi nakatago sa hiwaga. Ang isang maibiging Diyos ay nagbibigay sa atin ng kanyang propetikong salita upang ihanda tayo sa pinakasukdulang mga pangyayaring malapit ng mailahad dito sa mundo. Buong linaw na naunawaan ni Miller na ang propesiya ay ang pinakamabuting tagapagpaliwanag nito. Ang mga simbolo ay nililinaw mismo ng Biblia. Ang halimaw ay mga hari o kaharian, nandiyan ang talata. Ang hangin ay nangangahulugang pagwasak, nandiyan din ang talata. Ang tubig ay mga tao o mga bansa. Ang babae, ang iglesia. Ang panahon, isang propetikong araw ay isang literal na taon bilang 14:36 at Ecclesiastes 14:35. Samantalang ginamit ni Miller ang mga prinsipyo ng biblikal na pagpapaliwanag, nagulat siya sa kanyang natuklasan tungkol sa pinaniniwalaan niyang pagsasaoras ng pagbabalik ni Jesus. May araw at oras. Makikita natin yan sa Matthew 25:13 na nagsasabing, kaya maging handa kayo sapagkat hindi nyo nalalaman ang araw at oras. Merong araw, oras pa nga eh. Kaya lang, hindi nga lang nalalaman. Pero meron. Ikalawang pagtatalakay, ang 2,003 araw ng Daniel 8:14. At sinasabi niya sa akin, hanggang sa 2,300 hapon at umaga, pagkatapos ay malilinis ang sanktuaryo. Ito po yung pinakamahabang propesiya sa banal na kasulatan. 2,300 taon. Yan, napakahaba. Titingnan natin yan. Ang tala-orasan ng Diyos, timetable, para sa unang pagdating. Napansin ni Miller na ang mga pangyayaring hinulaan ng mga propeta ay tiyakang natupad. Ang 400 taon na pagtirang pansamantala ng mga inapo ni Abraham sa Ehipto yun. 40 taon na pag-alagala ng Israel sa ilang. Ang 70 taon ng pagkakabihag ng Israel at ang sanlinggong inilaan ni Daniel sa Israel. Nandiyan po ang mga talata. Siya sabi sa Marcos 1:15,
Naganap na ang panahon at malapit na ang kaharian ng Diyos. Kayo'y magsisi at manampalataya sa Ebanghelyo. Yun ang unang talata tungkol sa timetable ng unang pagdating ng ating Panginoon, pagkapanganak niya. Sabi rito ay naganap na ang panahon at malapit na ang kaharian ng Diyos. Kayo'y magsisi at manampalataya sa Ebanghelyo. Ano yung panahong naganap na? Yung pagkapanganak ng anak ng Diyos. Sabi naman sa Galatia 4:4, subalit nang dumating ang ganap na kapanahunan, isinugo ng Diyos ang kanyang anak na ipinanganak sa isang babae at ipinanganak sa ilalim ng kautusan. So bahagi ng timetable ng Panginoon ay ang petsa ng kanyang pagkapanganak. At sa Roma 5:6 naman, sapagkat noong tayo ay mahina pa, sa tamang panahon si Kristo ay namatay para sa masasama. Makikita natin yan na kasama yan sa propesiya, napakahabang propesiya na ating pag-aaralan. Alam kung kailan mamatay ang Panginoong Hesus. Ipinalagay ni Miller na kung ang Diyos ay may isang makadiyos na tala-orasan sa buong Biblia, ang Diyos ay may tiyak na may makadiyos na tala-orasan kapag tungkol sa ikalawang pagparito ng ating Panginoon. Nakita natin na nang tama na ang oras ay pinanganak ang Kristo. Ganon din sa ibang mga pangyayari sa kanyang buhay. Yung kanyang ikalawang pagparito ay meron ding araw at oras pa nga. Ang pangyayaring nagtatapos sa 2,300 araw. Tinanggap ni Miller ang popular na pananaw na ang paglilinis ng santuario ay pagdadalisay ng lupa sa pamagitan ng apoy. Ng kanyang kapanahunan ay very popular. Ang tanggap na tanggap ng lahat ng tao na ang lilinising santuario ay ang lupang ito. Ayan. Ang hindi na niya binigyan ng panahon na alamin kung tama o hindi, basta tinanggap niya. Natuklasan niya ang pagkakaugnay sa pagitan ng Daniel 8 at 9. Sa Daniel 8, ang anghel ay inatasan upang ipaunawa mo sa taong ito ang pangitain. Si Daniel ang tinutukoy. Ang bahagi lamang ng pangitain na hindi pa naipapaliwanag, makita natin yan sa talata 27, ay tungkol sa 2,300 araw. Sa bandang huli, bumalik ang anghel at nagsabi, ako'y lumabas ngayon upang bigyan ka ng karunungan at pagkaunawa. Daniel 9:22. Ang hindi na ipapaliwanag na bahagi ng pangitain sa Kapitulo 8 ay nasa Kapitulo 9. Yan ang malapit na kaugnayan ng dalawang kapitulong ito. Doon sa 8 ay bahagi ng pangitain ang hindi maunawaan ni Daniel. Kaya sinugo ang anghel upang ipaliwanag sa kanya at masumpungan niyan sa Kapitulo 9. 70 sanlinggo ang itinakda para sa iyong bayan, Daniel 9:24. Ang salitang itinakda ay literal na nangangahulugang maihihiwalay. 70 sanlinggo o 490 taon ay
ihihiwalay. Mula saan? Dahil ang pasimula ng 70 sanlinggo ay mula sa paglabas ng utos na panumbalikin ang Jerusalem, talatang 25. Kung meron siya, si Miller, nung petsa, malalaman niya ang pasimula ng 2,300 araw. Ano? Kung malaman niya ang pasimula ng 470 taon o yung 70 sanlinggo, ay malaman din niya ang pasimula ng 2,300 sapagkat yung 470 taon ay unang bahagi ng 2,300 taon. Yan ang paraan para malaman ang pasimula ng 2,300 taon sapagkat mahalaga yan. Pag nalaman mo ang pasimula, alam mo rin ang katapusan. At ang mahalaga ay yung katapusan sapagkat pag natapos ang mahabang taong ito ay lilinisin ang sanktuaryo. Yan ang interes. Pangatlong pagkakahati. Ang pinakamahabang propetikong linya ng panahon. Daniel 9:24 hanggang 27. 70 sanlinggo ang itinakda para sa inyong bayan na mula sa paglabas ng utos na panumbalikin at muling itayo ang Jerusalem hanggang sa pagdating ng Mesyas. Iyon ang timeline. Mula sa pagpapalabas ng utos na i-repair ang Jerusalem at ang serbisyo sa templo mula sa taong yan hanggang sa pagdating ng Mesyas. So, alam ba yung pasimula? Oo. Sapagkat ang pasimula ay yung pagpapalabas ng utos na repair ang Jerusalem. Ang sabi rito, na mula sa paglabas ng utos na panumbalikin at muling itayo ang Jerusalem hanggang sa pagdating ng Mesyas na pinuno ay 7 sanlinggo at 62 linggo. Pagkalipas ng 62 sanlinggo, ang Mesyas ay maihiwalay at sa kalagitnaan ng sanlinggo ay kanyang patitigilin ang handog at ang alay. So, dalawang mahalagang petsa rito tungkol sa Mesyas. Sapagkat yung 70 weeks, 70 sanlinggo, ay magpapasimula hanggang sa Mesyas. At ang Mesyas ay yung huling linggo. Dalawa ang mangyayari dyan. Ang una ay ang kanyang bautismo. Yun ang pasimula ng huling linggo ng 70 weeks. At sa kalagitnaan ng sanlinggo, siya ipapako sa krus. Yan. Yun yung sinasabing sa kalagitnaan ng sanlinggo ay kanyang patitigilin ng handog at ang alay. Babanggitin yan mamaya. Paano na ang kanyang kamatayan ay pinatigil na ang mga handog at alay. So, napakalaga rin ng huling linggo sapagkat nagsasabi diyan ang timeline. Maliwanag ang timeline ng Panginoon. Merong petsa ng kanyang bautismo, may petsa ng kanyang kamatayan. Magwawakas sa 1844. Ang pasimula nitong propetikong yugto. Ang utos ay binigay ni
Artaxerxes, hari ng Persia, ng 457 BC. Yan ang pasimula ng 70 weeks. Itong utos ay kahulihan ng tatlong mga utos upang payagan ng mga Hudyo na bumalik upang muling itayo ang Jerusalem at isauli ang serbisyo ng pagsamba sa templo. Itong pangatlong utos ang pinakakumpleto at minarkahan ang pasimula ng 2,300 araw na propesiya. Kailan nilabas ang utos? 457 BC. Sa mga katwid, iyan ang pasimula ng 70 weeks. Yan din ang pasimula ng 2,300 days or years. Inulaan ni Daniel na mula sa utos upang isauli ang Jerusalem hanggang sa Mesyas ay magiging 69 na propetikong sandinggo o 483 propetikong araw o literal na taon. Dahil ang utos ay noong 457 BC, 483 na taon ay parating sa AD 27. Ano ba ang mahalaga sa AD 27? Nang AD 27, si Kristo ay nabautismuhan at tumanggap ng pagpahid ng langis ng Espiritu, mga Gawa 10:38. Pagkatapos ng kanyang bautismo, pumaroon si Jesus, ipinangaral ang ebanghelyo ng kaharian ng Diyos, nagsasabing, naganap na ang panahon. Marcos 1:14 at 15. Nang AD 31, sa gitna nitong huling propetikong sanlinggo, napansin niyo kanina 69, 70 yan eh. So merong isa na last week at yan yung Mesyas. Kanya yan last week. So, pasimula ng last week ay kanyang baptism. Kalagitnaan ng last week ay ang kanyang kamatayan. Kaya nga, sabi dito, ng AD 31, sa gitna nitong huling propetikong sanlinggo, 3.5 taon pagkatapos ng kanyang bautismo, si Jesus ay ipinako sa krus. Ang timetable ng Panginoon ay exact on the dot. Pagdating ng oras, yun na. Ang sistema ng mga handog na nakaturo sa kordero ng Diyos ay natapos sa sakripisyo ni Kristo sa Kalbaryo. Siya ang kordero ng Diyos eh. Ihahain siya. Yan ang kamatayan niya sa krus. Ang mga paghahandog sa sanctuary sa lupa ay lahat nakaturo sa gagawing kamatayan ni Jesus. Kaya nung siya namatay, natupad na lahat yung mga sinasabi sa sanctuary sa lupa. Natupad na, tapos na. Tinuturo nila may darating na kordero. Nangyari na. Ano pa, para saan pa yung mga paghandog nangyari na. Yun. Nagtagpo ang tipo at sa halip ng tipo, type met antitype. Yung antitype, titingnan ko sa internet na pagsasalin sa Tagalog. Ang sinasabi nila ay ang anti ay laban. Anti-laban. Hindi yan ang tamang interpretasyon. Ang anti ay in place of. Yung type ay darating ang magkakatagpo yung type at yung in place of the type. Yan ang ibig sabihin yan. Hindi yung anti-laban sa type. So type had met anti-type. Nung magpanagpo yung dalawa, ano ang nangyari? Ang mga hain, lahat ng mga hain at handog ng sistemang seremonyal ay tumigil. Tapos na yung trabaho nila eh. Tapos na yung pagtuturo nila may darating kordero, dumating na at namatay na. Kaya nga,
Nang siya'y namatay, ang tabing ng templo ay napunit sa dalawa, mula sa itaas hanggang sa ibaba. Ibig sabihin ay napunit ng walang pumupunit na tao. Sapagkat napakataas niyang ano yan, papaanong mapupunit mo mula sa taas pababa? Hmm, kung tao lang. Hindi, kapangyarihan ng Diyos yan. Makabasa yan sa Matthew 27:51. Ano ang ibig sabihin ng pagkakapunit? Nabuyang-yang na ang nasa loob ng kabanal-banalang dako na ang kahulugan ay wala na itong halaga. Nakita na ng mga mata. Dati pagka nakita yan mamatay. Um, Ganyan. Tigil na ang serbisyo ng templo. Walang kwenta na ang mga seremonyal na yan. Ang wakas nitong propetikong yugto, ang 70 sanlinggo o 490 taon na tanging ipinagkaloob sa mga Hudyo ay nawakas ng AD 34 sa pagtanggi ng Sanhedrin sa mensahe ng Ebanghelyo. Mahabang talata yan, mga Gawa 6:8 hanggang Kapitulo 7, talatang 60. Si, ano ang nangyari sa AD 34? Yung huling linggo. Di ba? Umpisa ng huling linggo. Yung 70th week ay ang bautismo, sa gitna niyan ay ang krus, ang dulo niyan ay ang kamatayan ni Esteban. Sapagkat yan ang lundo ng pagtanggi ng Sanhedrin sa mensahe ng Ebanghelyo na binigay ni Esteban. Nagalit sila, pinatay nila. Yes, Esteban ang huling martir. Tapos na ang binigay na 70 years sa mga Hudyo. Yan ang ibig sabihin niyan. Ibawas ang 490 mula sa 2,300 na taong propesiya ay mag-iiwan ng 1,810 taon para sa pagkukumpleto ng propesiya. Ito'y hahantong sa 1844. Yan ang pagkikwenta. Si Miller at ang unang mga Adventista ay naniwala na ang santuario sa Daniel 8:14 ay ang lupa. Nabanggit nito kanina. Yun ang popular tinanggap nila. At kanilang ipinalagay na si Kristo ay paririto upang dalisayin ng lupa sa pamagitan ng apoy ng taong 1844. Bakit kaya siya nagkamali sa mangyayari pagkatapos ng 2,300 taon? Kaya nga may great disappointment. Marahil ay ang dahilan ay hindi niya inalam kung tama o hindi ang popular na aral tungkol sa ikalawang pagparito ng Panginoong Hesus. Yun ang problema. At sapagkat hindi niya pinag-aralan, hindi kinurek ng banal na espiritu. Kung pinag-aralan niya, ituturo sa kanya ng banal na espiritu ang tama. May tutuwid yan. Wala basta tinanggap na lang nila na yun ang tama. Pinahintulutan ng Diyos na mangyari ito bilang katuparan ng propesiya sa Apokalipsis 10:9. Anong sinasabi ron? Kaya't ako'y lumapit sa anghel at sinabi ko sa kanya, ibigay mo sa akin ng maliit na aklat. At kanyang sinabi sa akin, kunin mo ito at ito'y kainin mo. Ito'y magiging mapait sa iyong tiyan, ngunit sa iyong bibig ay magiging matamis na gaya ng pulot. At nangyari yan sa talatang 10. At pinatotohanan niya ni Juan. Nung kinain niya ay tamis, gaya ng pulot. Pero nang dumating sa kanyang tiyan, napakapait. Yan ang disappointment. Noong lumitaw ang pabalita na ang Panginoon ay darating ng 1844, naku, napakatamis sa kanila niyan. No? Pero
naging mapait sa tiyan ang Great Disappointment. Huling salita, mga kamalian na matagal nang nanatili sa iglesia ang humadlang sa kanila mula sa pagsapit sa isang tamang interpretasyon ng isang mahalagang punto ng propesiya. Kaya bagaman ipinahayag nila ang mensaheng itinalaga ng Diyos sa kanilang upang ibigay sa sanlibutan, gayunman sa pamamagitan ng isang maling pagkaunawa ng kahulugan nito, sila'y nagdusa ng pagkabigo. Meron ba tayong pinangahawakang mga katotohanan na akala natin ay tama, ngunit ito ay mali? Malalaman natin yan kung patuloy tayong nagsasaliksik sa banal na kasulatan, sapagkat ang pangako ay gagabayan tayo ng banal na Espiritu sa lahat ng katotohanan.